Ito mga kababayan, kapapasok lamang po ng balita, mainit-init pa po. Karma na naman po ang sasapitan ng mga DDS. Specifically mga DDS vloggers po dahil kung matatandaan nyo po, si Senator Rizon Tiveros pumunta po sa NBI ngayong araw para formal at personal na mag-file ng complaint laban po kay Michael Morillo alias Rene dahil sa inilabas nitong mapanirang video laban kay Senator Rizon Tiveros. Ngayon, nag-file po ng complaint si Senator Risa laban po kay alias Rene, pero hindi lamang po siya, pati po yung mga tao na nasa likod ng bidyong iyon. No? So ngayon, malalaman po natin kapag nag-imbestigang NBI, malalaman natin kung may nananakot ba kay alias Rene or kung binayaran siya. So 11 individuals po ang nabanggit ni Senator Rizon Tiveros. At mamaya, babanggitin ko po, ayon sa balita, yung mga pangalan ng mga vloggers na kasama po sa reklamo. No? So ito po yung tamang gawin yung labanan ang kasinungalingan at mga fake news para malaman natin kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Ngayong araw ding ito, nabalitaan ko mga kababayan, siguro alam niyo na, si Senator Laila De Lima or Congressman De Lima po ay lalaban din at sasampahan ng kaso ang mga tao na nasa likod ng pagpapakulong sa kanya, mga kababayan. No? So sasampahan din ng reklamo or kaso ni Congressman De Lima ang mga taong iyon na pinakulong po siya ng halos 7 taon kahit siya'y inosente. So, babalikan niya yung mga taong iyon. So, sa pagkakaalam ko, sila Aguirre yun. Siyempre, hindi na niya pwedeng balikan si Duterte kasi nakakulong na, no? Pero hindi natin alam kung magsasampa pa siya ng kaso dito. Pero marami po sila na pwedeng sampahan ng kaso ni Congressman De Lima. Grabe din kasi yung ginawa nila kay Congressman De Lima So, si Congressman De Lima, lalaban, babalikan yung mga nagpakulong sa kanya ng napaka-unfair, sobrang injustice ang ginawa sa kanya. Si Senator Rizon Tiveros, lalabanan din ang mga nagkakalat ng kasinungalingan at yung mga tao na nasa likod ng video ni alias Rene. Lalabanan niya at ipapaalam niya sa publiko, sa mga Pilipino kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero expected na natin ito. Kahit pamalaman natin na si Senator Rizon Tiveros ang nagsasabi ng totoo, hindi yan tatanggapin at papaniwalaan ng mga DDS dahil hindi ito pabor sa mga idol at poon nila. Expected na natin yan. Pero ang mahalaga, malalaman ng mas maraming Pilipino kung ano talaga ang totoo at tama. No? Ganito po talaga dapat ang ginagawa yung nilalabanan ng kaso at sa tama at legal na paraan yung mga nagkakalat ng kasinungalingan at fake news. Dinadala sa tamang venue, sa korte, sa otoridad, no? Para malaman kung sino talaga ang nagsisinungaling at para mapanagot ang mga sinungaling, ang mga mapanlinlang nang hindi sila pamarisan at nang hindi sila mamihasa, no? Ganun po talaga dapat ang ginagawa, nilalabanan. Medyo nalulungkot lang ako, no? Dahil si PBBM at si Atty. Lenny, hindi naman sa pero sana magsampa din sila ng kaso, no? Sana magsampa din sila ng kaso at panagutin din nila yung mga nagkakalat ng kasinungalingan sa kanila. Pero wala po akong magagawa. Iba sila Iba yung karakter nila kay Senator De Lima at kay Senator Rizon Tiveros ng mga palaban, no? Wala po tayong magagawa, no? Pero kung yun ang choice nila, kung yun yung path na gusto nilang piliin na mas manahimik na lang, total nakikita naman ng taong bayan kung ano yung tama at totoo, no? At magtrabaho na lang, wala po tayong magagawa kundi irespeto. Pero sabi ko nga, kasi kung hindi mo naman i-address at hindi mo lalabanan yung mga nagkakalat ng kasinungalingan na yan, namimihasa at pamamarisan at baka sila yung paniwalaan, no? Pero sa bagay, maraming trabaho ang Pangulo, maraming trabaho si Mayor Robredo. So, wala tayong magagawa, no? Kung mas pinipili na lang yung trabaho nila at pagsiservisyo, total naman, established na sila. Siguro, yun na rin ang naiisip ko, established na sila, wala nang, hindi na uubra yung paninira, kumbaga. So, eto na lang, dito tayo mag-focus kay Senator Rizon Tiveros. Yes, tama, dapat labanan mo, no? Kasi namimihasa itong mga DDS na to Minsan nakakapanghina ng katawan at nakaka-stress. Sabi ko, bakit ganito kayo? Namimihasa na kayo, sobra na kayo. Kaya tama yung ginagawa ni Senator Rizon Tiveros at ni Congressman De Lima. Dapat si Maria Ressa, yung mga acquittal ni Maria Ressa, no? Pwede niyong gamitin yan para balikan yung mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. Kay Maria Ressa at sa Rappler, no? So, ito yung mga pangalan ng mga vloggers na papanagutin ni Senator Rizon Tiveros kasama sa kanyang reklamo sa NBI. Sabi dito,
Hontiveros filed a cyber libel complaint against Maurilio and 11 others. Si Maurilio, si Michael alias Rene, including Duterte-aligned bloggers such as Crisette Chu, si Crisette Loreto Chu, yan yung humagulhol sa Quadcom, si Jason sa Diyos mio Marimar, ito po talaga sobra ito. Sobra ito, panahong eleksyon, grabe ito kay Atty. Leni Robredo. Si Saso, Trixie Cruz Angeles, and Banat Bay. Ayan. Again, Crisette Chu, Jason Saso, Trixie Cruz Angeles, and Banat Bay. Yan po yung mga nabanggit dito. So yan mga kababayan, tama po, para mabigyan din ng tamang venue ang mga vloggers na ito para may pagtanggol nila ang sarili nila nang malaman natin kung tama ba yung ginawa nila at kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. So pati yung YouTube channel, hindi ko na lang babanggitin. Yung YouTube channel na nag-upload nung video na yon ni Michael Maurilio alias Rene, pati si Michael Maurilio alias Rene sasampahan ng kaso for sure. Mahahanap yan ng NBI o ng mga otoridad at matatrace kung sino ang may-ari ng YouTube channel na yon at ang nagpakalat ng video na iyan ni alias Rene. Alam niyo po kasi mga kababayan, napakadelikado ng ginawa ni alias Rene kasi marami siyang binanggit na pangalan doon sa kanyang unang video. Mga pangalan ng testigo, mga pangalan ng biktima at mga pangalan ng staff ni Senator Risa Hontiveros. Inilagay niya sa alanganin ang seguridad at ang kaligtasan ng mga taong iyon. Pinangalanan niya Yung iba yata buo pa yung pagkakabigay niya ng pangalan. So, delikado yung ginawa niya at napakabigat at napakaseryoso niyan. Alias Rene, Michael Maurilio. So wala kang magagawa. Harapin mo ito, Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, andyan na, dinadala na kayo ni Senator Risa Hontiveros sa tamang venue, sa korte, sa NBI, nang magkaharap-harap kayo, nang magpakitaan kayo ng mga ebidensya at testimonya, nang malaman ng publiko kung sinong nagsasabi ng totoo. So far, si Senator Risa Hontiveros lang ang may pinakitang sandamakmak na resibo, screenshots, mga emails at patunay na ikaw yung unang lumapit at humingi ng financial assistance sa kanila. Taliwas ito sa mga paratang mo, alias Rene, laban kay Senator Risa Hontiveros. Kabaliktaran, ikaw, puro paratang ka, wala ka namang binigay na patunay sa mga claim at paratang mo. Sinakyan ng maraming DDS vloggers ang video mo, ang video yung in-upload nyo. Ngayon, yung mga DDS vloggers na yon, ayan, kasama sa reklamo, sa complaint. So maghaharap-harap kayo, tignan natin, kung sino ang nagsasabi ng totoo. So, yan mga kababayan, tama yung ginagawa nila Senator De Lima at Senator Risa Hontiveros. Dalhin nila sa proper venue, sa korte, sa NBI, sa polis, ang laban. Dahil doon naman talaga malalaman ang totoo. Magpapakita ng ebidensya at testigo. Doon natin malalaman ng totoo. Hindi sa social media. Kasi kung sa social media nyo lang yan inilalabas, Michael Maurilio alias Rene, magmumukhang black propaganda lang yan or fake news kung hindi nyo sa korte dadalhin yan. Kaya ngayon, hinahamon kayo ni Senator Risa Hontiveros, ni Congressman De Lima, sa mga nakadehado at nag-agrabyado kay Congressman De Lima, dinadala nila kayo ngayon. Ni Congressman De Lima at ni Senator Hontiveros, dinadala nila kayo ngayon sa korte, magharap-harap kayo. Wala, si Roque, hinamon din ni Senator Risa Hontiveros na bumalik dito. Haharapin niya Wala. Mukhang diwag si Roque, hindi niya kayang harapin ang isang babaeng senadora sa katauhan ni Senator Risa Hontiveros. Abogado yan si Roque Si Senator Risa Hontiveros hindi yan abogado. Pero diba, dapat mas may lakas ng loob at confident. Dapat si Roque naharapin ang kanyang kaso. Sabi niya mahina, pero hindi niya maharap. Hindi rin niya maharap si Senator Risa Hontiveros. Marami siyang kuda doon sa Netherlands against PBBM, against Senator Risa, against De Lima. Marami siyang kuda, pero hindi naman siya humaharap. So, anong meron? Alam na, hindi ba mga kababayan? So, ihanda nyo na sarili nyo sa mga vloggers na sinampahan ng reklamo or kaso ni Senator Risa Hontiveros. Dahil for sure, matinding bakbakan ito. Tignan natin, matira matibay. Tignan natin kung kakayanin nyo ito. Pero, come to think of it, Gusto ko lang sabihin sa inyo, sa mga vloggers na nabanggit, na ipakulong ni Senator Risa si Alice Guo, si Senyor Aguila, si Kibuloy, and I think, may ambag din si Senator Risa sa pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Tignan nyo naman, mga bigatin. Tapos kayo, mga vloggers kayo, I'm not sure, pero tignan natin kung kakayanin nyo si Senator Risa Hontiveros.
Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po makapag-comment kayo ano pong opinion nyo. Ilagay nyo po sa comment section below at malike nyo ang video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.